Kumusta na po kayo? Pakikumusta po ang ating mga katabi. Pakibati ng isang magandang umaga. Pakibati po ng Happy Fiesta. Ano ang kapiestahan natin ngayon? Ano ang ating pinagdiriwang sa linggong ito? Yung tinapay, yung maliit na tinapay, yung puting tinapay na ating tinatanggap sa komunyon. Bago ang misa, ang tawag natin sa tinapay na ito ay ostya. Ang tawag natin sa manipis sa tinapay na to ay ostya. Pero pagdating ng komunyon, anong sinasabi ng pari? Anong sinasabi ng mga lay minister? Ang katawan ni Kristo. Ang ostya na yon ay hindi na basta tinapay. Ito ay magiging, dahil sa misa, ito ay nagiging katawan ni Kristo. Saan ba galing ang ating paniniwalang ito? Saan ba galing ang ating pananampalatayang ito? Bakit kapag tuwing pumapasok tayo sa simbahan, hinahanap agad natin yung umiilaw? Saan yung ilaw sa simbahan? Nandoon yung, anong tawag natin na nasa gitna? Nandun yung tabernakulo, ang tabernacle kung saan nilalagay ang katawan ni Kristo. Nandyan ang presensya ng Diyos. Kaya sa bawat pasok sa simbahan, agad-agad hinahanap natin kung saan yung umiilaw at mag-genuflect tayo, pagbibigay pugay dahil nandito sa tahanan na ito, sa gusaling ito, ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Sa tuwing magprosesyon, mamaya, pagkatapos ng komunyon, magpo-prosesyon tayo dito sa loob ng simbahan. Kapag i-expose ang Blessed Sacrament, bakit tayo lumuluhod? Dahil naniniwala tayo na yung ini-expose na yon ay totoong katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ni Jesus. Amen? Saan galing ang paniniwalang ito? Dito sa ating ebanghelyo ngayon. Ang sabi ng Panginoon, iaalay ko ang aking sarili, ang kakain ng aking laman, ang iinom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pakitanong nga ang iyong katabi, ano yung last na order mo kanina sa Grab Food? Ano yung huli mong order sa Food Panda? Ngayon, ang tanong, nabusog ka ba? Ang tanong, yung kabusugan na yon, hanggang ngayon, nandyan pa ba? Hindi ba nawawala yon? Lahat tayo, ang dami pong kagutuman, palaging gutom. Hindi naman po halata sa akin. Palagi pong busog, tingnan. Palagi tayong nakakaramdam, bakit kaya pagkain ang ginagamit ng Panginoon? Palagi, marami siyang tawag sa kanyang sarili. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Pero ito, bagong katuruan, bagong kautusan, bagong turo sa kanyang mga tagasunod. Pagkain. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Hindi lang basta magbibigay ng tinapay, ako ang tinapay. Hindi lang basta bibigyan ko kayo ng buhay, ako ang buhay. Ang kakain sa tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Hindi niya pababayaan ang mga taong naniniwala, sumasampalataya sa Kanya. May binabanggit kanina sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, hindi ito katulad ng pagkain na kinain ng inyong mga ninuno noong una. Ano ba yung kinain na yun? Ang kasagutan nandun sa binasa kanina sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio. Nandun sa aklat na yon, ang kwento ng bayan ng Diyos na kung saan
inalipin sila sa Ehipto. Ang bayan ng Diyos nahihirapan. Ang kanilang gutom? Gutom sa kalayaan. Kaya humihingi sila sa Diyos ng tulong. Pinapadala sa kanila si Moises. Ngunit mula sa Ehipto, papunta sa lupang pangako, alam niyo po kung gaano kalayo yun? Sino ang nakapunta na sa Middle East? Sino ang nakapunta na sa Holy Land? Pati ako, hindi pa. Sino ang gustong pumunta doon? Taas ang kamay. Meron pong one-way ticket papunta doon. Wala pang balikan dahil magulo doon. Magulo doon, pero mula po sa Ehipto, papunta sa lupang pangako, 40 years ang kanilang ginugol para maglakbay. Kaya ano ang kanilang dinaanan sa 40 years na to? Isang disyerto. Isang lupang walang nakatira. Isang lupang walang tubig, walang tanim, kaya walang pagkain, walang tubig. Sinabi kanina sa ating unang pagbasa, sinabi ni Moises sa kanila, huwag niyong kalimutan ang ginawa ng Diyos sa inyo nung kayo ay nasa disyerto. Kung paanong kinagat kayo doon ng mga ahas, mga lakdan, nanghingi na naman kayo ng tulong sa Diyos, binigay niya sa inyo. Nanghingi kayo ng tubig sa Diyos, binigay niya sa inyo. Nanghingi kayo ng pagkain sa Diyos, binigay sa kanila yung, sabi sa ating unang pagbasa kanina, binigay sa kanila yung tinatawag na mana. Mana from heaven. Ibig sabihin, what is this? Ano ba itong pagkain na to? Dahil darating lang ang pagkain na yon tuwing umaga at kukunin nila, kakainin, mawawala, matutunaw pagdating ng hapon. Kinabukasan na naman, ganun ulit ang kanilang ginagawa. Noon pa man, palaging pinoprovide ng Diyos ang kailangan ng tao. Pero palagi pong ganun ang kwento ng Diyos at ng tao. Kailangan niya, nagugutom siya, kaya nagdarasal sa Panginoon, manghingi siya ng tulong sa Diyos, papapadalhan siya ng tulong, bibigyan siya ng biyaya, makakalimutan na naman niya ang Diyos, magrereklamo na naman, bakit mo kami inalis doon sa Ehipto para dalhin dito sa disyerto, para maghirap, para patayin, wala kaming kakainin, wala kaming iinumin, kaya binigyan na naman sila ng Diyos ng pagkain, binibigyan ng inumin, makakalimot na naman dahil maayos na ulit ang buhay. Di ba ganyan din po ang ating buhay ngayon? Nagdarasal tayo, lulod sa simbahan, araw-araw pa nga pupunta sa Adoration Chapel para talagang iluhod, ihingi, magnobena, ihingi sa Diyos yung grasya na hinahanap. Pero pagdating ng biyaya, kapag nandyan na, kapag gumraduate na, kapag maayos na yung trabaho, kapag lumago na yung negosyo, kapag nasa kapangyarihan na, nandito ba yung mga politiko? Kapag nandun na sa taas, ayaw nang bumaba sa pwesto. Amen? Kasi sasabihin, effort ko to, pinaghirapan ko to, ako ang naghirap para dumating ako dito. Walang kinalaman ng Diyos dito. Hindi kailangan ang konsensya dito. Nakakalimutan na ang Diyos. At sigurado, ang taong nakakalimot sa Diyos, maghihirap, magugutom, mauuhaw. Kaya yun po ang rason kung bakit minsan nandun ka na sa success na yun, nandun ka na sa katiwasayan ng buhay, nandun ka na sa gusto mong marating sa buhay, pero parang kulang. Order ka ng order ng Grab food. Order ka ng order sa lahat ng nasa online. Pero kulang pa rin. Hanggang ngayon, di mo pa nabuksan yung ibang parcels. Pero bakit kulang na kulang? Ang puso po ng tao ay talagang naka-order po sa puso ng Diyos. Naka-connect tayo.
sa puso ng Panginoon. Tanging ang Diyos lang ang makakapagpuno sa kagutuman, sa kauhawan na to ng ating buhay. Amen? Kaya ganun na lang tayo, kamahal, kahalaga ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Minsan lang, madalas, tayo lang yung nakakalimot kung gaano siya kabuti sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon ay paalala sa iyo at sa akin, God provides. Amen? Ang Diyos ay palaging nandyan. Binibigay niya ang mismong kanyang sarili. Hindi lang basta binibigay niya ang biyaya na nandito sa mundo, kundi ang makakapagpapuno sa lahat ng kagutuman na to ay siya mismo. Kaya huwag tayong lumayo sa simbahan. Amen? Ito yung kaibahan ng pagdarasal natin sa bahay. Walang masama doon kung sa bahay tayo magdasal. Naka-live po ba tayo? Walang masama doon kung nakiki-live, mas lang po tayo. Kung hindi kayang pumunta sa simbahan dahil may sakit, dahil walang kakayanan. Pero ano ang kaibahan ng pagdarasal sa bahay at dito sa simbahan? Dahil dito sa simbahan, tinatanggap natin ang kanyang mismong katawan, dugo ng Panginoon. Amen? Pero bakit nakailang misa na tayo, nakailang simba na tayo, bakit parang kulang pa rin? Dahil ganun nga ang kwento ng tao. Palagi tayong bumabalik sa ating disyerto. Palagi tayong bumabalik sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakanya-kanya, sa ating mga relasyon na nasisira. At dahil doon, kailangan pa rin natin palagi ang Diyos. At palagi po siyang nandito, nag-aantay sa atin para ibigay ang kanyang sarili. Para kakayanin, pagkatapos ng misa, kakayanin ulit natin ang buhay na humarap sa ating bahay, tahanan, sa pamilya, sa pamayanan, sa trabaho, o sa kung saan tayo pupunta pagkatapos ng misa. Yun po ang paalala sa atin ng Panginoon. Palagi po siyang nandito. At ang banal na misa po, ang epekto ng isang taong tumatanggap sa Panginoon. Sige nga, ang taong kain ng baboy, anong mangyari sa kanya? Ang taong kain ng fried chicken, anong mangyari sa kanya? Ang taong kain ng gulay, anong mangyari sa kanya? Kung ano yung kinakain mo, may magiging epekto yon sa iyong buhay. Ang taong kain, tanggap palagi ng Diyos tuwing banal na misa, magiging kamukha din ng Diyos. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Mukha na bang parang si Jesus to? Si Jesus to? Bakit mo tinawanan? Parang mukhang demonyo? Ang paalala po sa atin, kung ikaw ay Kristiyano na nangungumunyon, yun ang ibig sabihin ng communion, pakikipag-isa. Ang Diyos nakikipag-isa sa tao, nakikipag-ugnayan sa tao. Hindi lang basta lumapit, hindi lang basta tumabi, hindi lang basta sumasama palagi sa atin ng Diyos, kundi pumapasok sa atin para magiging kamukha niya tayo. Para kung ano yung kanyang ginagawa, ganun din ang ating gagawin sa kapwa. Kung ano yung magiging epekto ng ating kinakain, makikita ng ating kapwa. Ang pagkikipag-isa ng Diyos sa atin, ibig sabihin din, makikipag-isa tayo, makikipag-ugnayan tayo sa kapwa. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, ang iyong effort ay para sa pagkakaisa.
hilumin ang mga relasyon na nasira dahil gawain ng Diyos yun na iyong palaging tinatanggap. Pagmamahal, kahit mahirap silang mahalin, dahil gawain ng Diyos yun na iyong tinatanggap. Pagpapatawad, kahit hindi sila katawad-tawad ng mga tao. Ang mas malalim na magmahal ay siya yung unang nagpatawad. Ito yung buhay natin Kristiyano. Yan ang ginagawa, yan ang paalala ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Kung ang tinapay na inyong tinatanggap ay galing sa isang tinapay, tayo din ay isang katawan ni Kristo. Kung paano ang isang katawan nasusugatan, ano yung sinasabi? Ang sugat ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Kaya kapag ang kapwa natin nahihirapan, mga magulang, minsan yung mga anak ninyo, hindi nyo na alam ang pinanggagawa. Hindi nyo na alam ang mga pinagdaanan kasi wala na yung ating ugnayan. Mga asawa, ilang linggo, ilang buwan na kayong hindi magkasama sa kwarto. Magkakapatid na hindi nagkakabatian. Magkasama lang sa bahay. Magkapamilya, pamayanan na hindi nagpapansinan. Naglilingkod minsan sa simbahan, pero tayo lang din yung nagbabangayan. Nasaan ang ugnayan ng katawan ni Kristo? Ito yung solusyon ng ating politika na ang gulo-gulo na. Amen? Kung ang mga Kristiyano lang sana na tumatanggap ng katawan ni Kristo, dadalhin nila si Kristo sa kanilang trabaho. Makikita sana ang mukha ng Panginoon sa kanilang pagharap sa Senado, sa Kongreso, sa barangay. Magiging mabuti sana ang ating pamayanan. Magiging mabuti sana ang ating tahanan. Magiging mabuti sana ang ating simbahan. Ang epekto ng isang taong nakikipag-ugnayan sa Diyos ay palagi din siyang nakikipagkaisa sa kanyang kapwa. Amen? At huwag tayong mag-alala dahil ang pangako ng Panginoon palagi siyang nandito sa atin. Ang tunay na tumatanggap ng aking laman, ang tunay na tumatanggap ng aking dugo, ako ay mananatili sa Kanya at siya ay mananatili sa akin. Ang ganda po ng pangako na yun. Amen? Ang palagi nating goal sa buhay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit anong dagdag mo ng buhay mo, kahit gaano kakayaman, magbayad ka ng milyon-milyon, libo-libo araw-araw sa ICU para lang madagdagan kahit kaunti ang buhay. Pero darating sa point na hanggang dun lang ang buhay. Kaya itong mensahe ng Panginoon, isang pag-asa na nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay hindi lang hanggang dito, kundi meron tayong buhay na walang hanggan. Bakit ka nagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Dahil naniniwala ka sa Diyos na tinatanggap mo sa banal na misa ang kanyang laman, ang kanyang dugo, totoong kaluluwa at buong pagkadiyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan